Isa na namang mapagparang araw, mga minamahal na kababayan. Sa umagang ito ay atin pong pag-uukulan ng pansin ang plano, no, na kung saan magkakaroon ng isang ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi na lingid sa ating kaalaman, ano, na ang labanan versus Israel at Lebanon ay matagal nang nagsimula at hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. And here is napakainit na balita na magkakaroon na nga daw ng isang ceasefire. Ayan, pag-uusapan natin yan sa oras na ito. Pero, bago po na tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang sa atin pong YouTube channel, ayan, huwag pong magdadalawang isip na mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Talks with Glenn. Nang sa ganun, ikaw ay maging updated sa lahat ng mga talakayan ng bansa at labas ng bansa. So, ayun nga, minamahal na mga kaibigan, ay babalik tayo sa usapin ng ceasefire. Ano? Kung inyong nakikita, ano, ang ating pong tatalakayan dito ngayon ay ang ceasefire ba sa pagitan ng Israel at Lebanon ay palabas lang? Ayan, natitignan natin bago natin tanungin or sagutin ang tanong na ito ay atin munang titignan. Paano nga ba nangyari ang ceasefire? Ang ceasefire nga ba ay totoo o ito na naman ay haka-haka ng iba? Okay? Nitong ilang oras lamang ang nakakaraan, no? Sabi dito, ang Prime Minister ng Israel, no, is now ready to implement Israel-Lebanon ceasefire. Ayon. So, hindi nga ito haka-haka, mga minamahal na mga kaibigan. Kasi ay ito galing mismo sa kanila pong Prime Minister, na sila po ay may planong mag-implement na ng ceasefire sa pagitan ng Lebanon at Israel. Sabi dito, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Tuesday he was ready to implement a ceasefire deal with Lebanon and would respond forcefully to any violation by Hezbollah, declaring Israel would retain complete military freedom of action. So titingnan natin, So here, makikita natin na mayroon ngang ceasefire na mangyayari, pero kung mayroong hindi magandang mangyayari between these two, forcefully, will respond ang Israel. Bakit nga ba? In a television address, sabi niya dito, Netanyahu, ayan, sabi niya, he said would put the ceasefire accord to his full covenant later in the evening. Israeli TV reported that the more restricted security cabinet had earlier approved. Ayun, so itong ceasefire nga, minamahal na mga kaibigan, ay aprobado na. So meron ngang mangyayaring ceasefire sa pagitan ng Lebanon at ng Israel, itong matagal ng alitan ng dalawang bansang ito. Ano pang sinasabi? The accord clearing the way of an end to a conflict that has killed thousands of people since it was ignited by the Gaza war last year, was expected to take effect on Wednesday. Ngayon mismo, ngayong araw, ay atin pong magte-take effect itong tinatawag nating ceasefire between Israel and Lebanon. No? Napakagandang balita. Sabi dito, we will enforce the agreement and respond forcefully to any violation. Together, we will continue until victory. Ayan. Okay, tingnan ninyo mga minamahal na kaibigan. May mga salita itong Prime Minister ng Israel na kung saan ang pinag-uusapan na nga ay ceasefire, pero mayroon pa rin pagbabanta. Pansin ninyo, sabi nyo, we will enforce the agreement, magkaka-ceasefire. But we will respond forcefully to any violation. Diba? Tignan natin.
Ano pa ang sinasabi ng ulat? In full coordination with the United States, we retain complete military freedom of action. Should Hezbollah violate the agreement or attempt to rearm, we will strike decisively. No, tignan ninyo, ito yung sinasabi ko. Ito yung napansin ko dito eh. There is something fishy. Kasi ang ceasefire, hindi lang pala sa pagitan ng tinatawag nating Lebanon-Israel, kundi ito, no, kasangkot din ang US. Tignan niyo no, na kung saan ang US mismo ang tutulong sa Israel. Israel ba yan? Na ano? Na gigera ulit. So, tignan niyo mga minamahal mga kaibigan, ano? Napakatindi. We targeted strategic objectives across Lebanon, shaking Beirut to its core. No, malakas kasi. Malakas kasi itong ating Israel. Pero ito aking napapansin, which is ito yung gusto kong i-tackle sa umagang ito mga minamahal na mga kaibigan. Ano pa? Tignan muna natin yung iba. However, eto na. However, there was no indication that a truce in Lebanon would hasten a ceasefire and hostage release deal in devastated Gaza, where Israel is battling Palestinian militant group, the Hamas. Tignan niyo, kahit magkaka-ceasefire, tignan niyo, no, there was no indication na yung truce na yon would hasten the ceasefire. Sabi dito, no, the Lebanon ceasefire agreement requires Israelis troops to withdraw. Eto naman. Ang sabi naman ng Lebanon, tanggalin niyo muna. Mga Israel, ang inyong mga sundalo diyan sa South Lebanon, no? At pag natanggal ninyo ang inyong mga sundalo, okay, Lebanon army will be deployed in the region. Ito yung usapan. So nag-iisip ngayon, nag-iisip ngayon ang Israel kung itutuloy ba. Kasi tignan ninyo, ito po ang catch ng ating pong usapan sa araw na ito. Sinasabi nyo kanina, no? Panlabas nga ba ang ceasefire na ito? Kasi nakita ninyo, aking pinakita dyan, napansin natin, na parang there's something fishy. Para bang ceasefire? May threat? Ceasefire? May mga dito kanyan? Okay. Aking na-research, mga minamahal na kaibigan, mayroon tayong tinatawag na mga conspiracy theories sa pagitan nitong tinatawag nating Israel at Lebanon ceasefire. Ano itong mga conspiracy theory na ito? No, dalawa dito sa 6 na conspiracy theory ang gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. At gusto ko, ano sa tingin ninyo? I-comment ninyo dyan sa baba, sa comment section, kung sa tingin ninyo ba, totoo ba itong ceasefire na tinatawag o ito ba ay panlabas lamang? Okay, tignan ninyo ito. Ito na. Okay, number 1. The Israel wants to weaken Lebanon theory. Ito ang unang conspiracy theory. Bakit? Some conspiracy theories argue that Israel does not really want peace in Lebanon, but rather seeks to weaken the country through repeated tactical ceasefire. So parang sasanayin lang. Ang galing naman ng Lebanon, ng Israel. Ang galing naman ng strategy ninyo. Kung totoo nga ito, astig. Para magsasanayin lang ang Lebanon o may ceasefire o may truce, tigil putukan. Okay? Pero sasanayin lang. According to this view, Israel may agree to ceasefire to give Hezbollah time to rearm or recover. Pero kanina pansin niyo, once na nag-rearm ang Hezbollah, gera. Okay? Kita nyo? Pansin nyo ngayon mga minamahal na kaibigan, napakaliwanag. Sabi ni Prime Minister ng Israel, okay, ceasefire. Pero kapag nag-rearm ang Hezbollah, gera agad. Pero ito palang ceasefire, accordingly, ay binibigyan ng oras, panahon, ang Hezbollah para talagang mag-rearm, para makapag-recover kasi talo na sila eh. Pero ito ceasefire. Talo na nga, si ceasefire pa. Anong klaseng ceasefire yan? Tingnan natin ang rationale. Rationale behind the theory. Proponents of this theory believe that Israel has a long-term strategy of weakening Lebanon by undermining its infrastructure. So habang nagre-rearm ang mga Hezbollah, bumabanat itong Israel sa mga infrastructure.
The idea is that the ceasefire period is just temporary tactical pause. Okay? While both sides prepare for the next round of conflict. O sabi nga, ito sabi na no, isangang palabas ang ceasefire. Kasi una, ang Israel ay para bang inuutakan itong Lebanon o mag-ceasefire muna tayo, pero kapag nag-rearm kayo, ay tuloy ang gera. Pero itong Lebanon naman mag-iisip yan. Habang may ceasefire, maghahanda yan for another round. Di ba? So kapag nakapaghanda na, tigil putukan na, nakapaghanda na itong tinatawag nating mga Hezbollah, nakita ngayon ng Israel, gera naman. Di ba? Kita nyo? Okay, pangalawang conspiracy theory. Ayan. Pero pang-apat na ito, pinili ko lang. The media manipulation theory. Ano naman ito? Another theory revolves around the idea that ceasefire agreements are manipulated by the media and Western powers. Pansin ninyo, kanina, ano nakita natin doon? The US, ang United States, plays a role in the ceasefire. Pero sinasabi ng conspiracy theory, ito ay isang palabas lamang. Kasi, nagmamanipulation pala. Nagmamanipulate pala itong US to portray a false sense of peace. So, pinapakita ng US sa buong mundo, may peace na, may ceasefire na. Pero manipulation pala. According to this narrative, the media is complicit in covering up the true nature of the situation by only focusing on the positive aspects of ceasefire while ignoring the ongoing tension and preparation for future conflict. So, ipinapakita lang sa mundo pala na may ceasefire. Ipinapakita pala sa mundo na may ceasefire. Pero, sa likod ng ceasefire na yon, sa likod ng mukha na yon, sa likod ng palabas na ceasefire pa yon, tuloy pa rin ang labanan. Tingnan natin. Rational blend theory. This theory suggests that the media plays a role in shaping public opinion to support the notion of peace even when the underlying conflicts remain unresolved. See, tignan ninyo. Kasi nga, pansin natin kanina, ceasefire, sabi ni Prime Minister ng Israel, ceasefire, pero pag nag-rearm kayo, pag may mga violations kayo, giyera agad. Ito na yung sinasabi dito. Hindi pa talaga naaayos yung problema. Tingnan niyo, hindi pa naaayos. So, pakitang tao lang, isa nga talagang palabas. Sabi diyan, the argument is that the media acts as a tool to promote a false narrative of stability while keeping the region in a state of constant tension in military readiness. Diba? So, very clear. Mga minamahal mga kababayan, comment po ninyo. Ano sa tingin ninyo? Totoo ba ang tinatawag nating ceasefire between Israel and Lebanon o ito ay isang palabas lamang? Na pag-aralan natin sa mga conspiracy theory. Okay, so sa pagpapatuloy, abangan natin ang susunod na mangyayari. Ano nga ba ang mga susunod na mangyayari sa ceasefire na ito? Comment lang below kung ano sa tingin ninyo ang inyong totoo ba ang ceasefire o ito ay palabas lamang? At yan ay pag-uusapan natin sa susunod na ating segment. Yan, muli po, ito po si Glenn. Welcome po sa Talks with Glenn.